WIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Huwebes at ngayon ay January 29 na at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras iatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantahan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Dating COMELEC spokesperson James Jimenez pumanaw na. Todo Balita. Nipah virus binabantayan ng DOH. Todo Balita. Kiko Barsaga tagilid sa panibagong suspensyon. Todo Balita. Medical bulletin ni Pangulong Marcos hindi umano kailangang ilabas. Todo Balita. BP Sara isusumbong mga aulats ni Kaufman, abogado namumuro kay Digong. Todo Balita. Chief PNP Nartates nakuha na ang 2 pang star. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat. Winter storm sa US, 28 katao patay. Todo Balita. Sa balitang lokal, sa lungsod ng Dagupan, Live-in Partners nakuhanan ng 141,000 worth ng shabu. Todo Balita. Kasalang Bayan 2026, handog ng LGU Mangaldan sa Araw ng Mga Puso. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, 2 team gustong sumali sa Premier Volleyball League o PVL. Todo Balita. Pumanaw na si dating Commission on Elections spokesperson James Jimenez nitong Miyerkules, January 28. Sa opisyal na pahayag, inalala ng COMELEC ang naging serbisyo ni Jimenez bilang pinakamatagal at isa sa pinakabatang naging tagapagsalita ng pamahalaan na italaga siya. Kinilala ng ahensya si Jimenez na naglingkod sa institusyon at mga Pilipino na may integrity, clarity, and utmost dedication. Nagsilbi siya bilang pangunahing tagapagsalita ng COMELEC mula July 2006 hanggang September 2022. Ayon pa sa COMELEC, malaki ang naging papel ni Jimenez sa pagpapaliwanag ng mga proseso ng halalan, pagtatanggol sa institusyon, at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa electoral system. Tiniyak kahapon ng Department of Health na nakabantay ito sakaling makapagtala muli ng mga kaso ng Nipah virus sa bansa kasunod ng ulat na nagkaroon ng outbreak sa West Bengal sa India. Ipinaliwanag ni DOH spokesperson at Assistant Secretary Albert Domingo, handa ang Pilipinas kahit hindi na umano bago ang naturang virus sa bansa. Ayon kay Domingo, noong taong 2014 ay merong 17 kaso ng Nipah virus ang naitala sa Sultan Kudarat. Kabilang sa mga sintomas nito ay trangkaso, ngunit ang ilan sa mga pasyente ay nakitaan ng encephalitis o pamamaga ng utak at meningitis. Nakuha umuna nila ang sakit nang kumain ng karne ng kabayo at nang magkaroon ng contact sa taong infected. Formal lang nanumpa bilang hepe ng Philippine National Police si General Jose Milencio Nartates Jr. kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang kahapon ng umaga, January 28.
Sa panunumpa ni Nartates, opisyal na ring sinabit sa kanya ang 4-star at ranggong Police General. Sa ginanap na oath-taking ay nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay Nartates sa kanyang mahusay na pamumuno sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin aniya ng Pangulo ang mga mahalagang papel na ginampanan ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Hindi na kailangan na maglabas ng medical bulletin ang Malacanang para sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ito ay dahil hindi naman malala o life-threatening ang dinaramdam ng Pangulo. Ayon kay Castro, nakakaramdam lang si Marcos ng kaunting sakit at ito ay tinutugunan ng kanyang mga doktor at bilang patunay na nasa maayos na kalagayan ang presidente, dumalo ito sa oath-taking ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Nagbibigay naman sila ng mga impormasyon tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ang reaksyon ng Malacanang ay kaugnay sa mga kumakalat na mensahe na lumala ang sakit na diverticulitis ni Marcos dahil sa paggamit nito ng iligal na droga. Inaprobahan ng Kamara de Representantes ang motion para masiyasat ng House Committee on Ethics and Privileges ang mga ipinost sa social media ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga habang pinagsisilbihan ng suspension nito. Sinabi ni Manila Representative Rolando Valeriano na dapat muling suspindihin si Barsaga kaugnay ng post kung saan inakusan nito ang business tycoon na si Enrique Razon na nagbigay ng suhol sa mga miyembro ng National Unity Party at pagyurak sa imahe ng namayapang si Antipolo City Representative Romeo Acop. Ayon kay Valeriano, noong December 1 ay pinatawan ng Kamara ng 60-day suspension si Barsaga dahil sa disorderly behavior bunsod ng kanyang mga social media posts at binabalaan ng mas mabigat na parusa kung muling uulit ito. Kakausapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng panawagang palitan na ang mga abogadong humahawak ng crimes against humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC bunsod na ng ilang bagong kaganapan dito. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands upang bisitahin ang kanyang nakapiit na ama ng matanong hinggil sa naturang issue. Una nang itinakda ng ICC Chamber ang confirmation of charges ng dating Pangulo sa February 23 matapos na ibasura ang kanyang kahilingan hinggil sa indefinite adjournment nito. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, ang dating Pangulo ay fit upang makiisa sa pre-trial proceedings ng kanyang kinakaharap na kaso na may kaugnayan sa inilunsad na war on drugs noong siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Umami na isang 29 anyos na Filipino green card holder na sa kasong pagpapadala ng pera sa Islamic State of Iraq and Syria at pag-iingat ng isang homemade bomb sa kanyang tahanan sa downtown Los Angeles noong Martes. Ayon sa US Department of Justice, sumarap si Mark Villanueva sa hukuman at umamin sa isang bilang ng tangkang pagbibigay ng material support sa isang foreign terrorist organization at isang bilang ng iligal na pagmamay-ari ng baril na tinukoy bilang homemade bomb. Batay sa mga dokumento sa Federal Court, nakipag-ugnayan si Villanueva sa social media sa dalawang individual na nagpakilala mga miyembro ng ISIS at nag-alok na magpapadala ng pera para suportahan ang kanilang aktibidad. Ipinahayag din niya ang kagustuhang lumaban at sumali sa grupo balang araw. Itinakdang hatol sa June 17 kung saan maaring maharap si Villanueva sa hanggang 35 taong pagkakakulong. Tinanggal bilang mga miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges sina Senator Joel Villanueva at Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon ng Martes, isinulong ng Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paghalal kina Senator Amy Marcos at Rodante Marcoleta bilang kapalit ni Villanueva at de la Rosa. Nilinaw ni Zubiri na bagaman at papalitan sina Villanueva at de la Rosa, wala silang kinakaharap na reklamo sa Ethics Committee. Binawi ni Zubiri ang unang pahayag na may conflict of interest kaya pinalitan ang dalawang senador. Sinabi naman kahapon ni Senator J.V. Ejercito na desisyon ng minorya na palitan si Villanueva
Matatandaan na November 2025 ay hindi na sumipot si De La Rosa sa Senado matapos mapaulat na meron ng inilabas na warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Inaasahan din na sasampahan si De La Rosa ng reklamo sa Ethics Committee dahil sa hindi pagpasok sa Senado. Karagdagang balita mula sa Bayang Dagat, tatlong taong pinaniniwalaang homeless ang natagpuang patay na lumano sa matinding lamig ng panahon sa Manhattan at Brooklyn, New York noong Sabado. Ayon sa ulat ng New York Post, unang natagpuan ng isang 67 anyos na lalaki sa 528 3rd Avenue, Murray Hill, bandang alas 7:45 ng umaga. Sumunod na nakita isang 64 anyos na babae sa Remsen Avenue, Canarsie, Brooklyn, bandang alas 9:25 ng umaga. Natagpuan din ang katawan ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na nasa edad 30 pataas sa 327 Warren Avenue, Kobe Hill. Ayon sa pulisya, walang palatandaan ng physical na trauma o nasawi sa krimen ng tatlo. Dadalhin sa Office of the City Medical Examiner ang mga labi upang matukoy ang sanhi ng kanilang kamatayan. Dahil sa biglang pagbaba ng temperatura hanggang 10 degrees, nagpapatupad ng lungsod ng Code Blue para sagipin ang mga homeless mula sa kalsada. Bukas niya lahat ng shelter at drop-in center buong araw para sa mga nangangailangan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Bayambang. Isinagawa kahapon sa Mayor's Conference Room ang unang Municipal Advisory Council meeting ngayong taon. Tinalakay ang mahalagang usapin kaugnay ng mga programa, serbisyo at plano ng lokal na pamahalaan para sa patuloy na kapakanan ng mga benepisyaryo ng DSWD 4Ps. Ito ay isinagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni MSWD Officer Kimberly Basco kasama ang Municipal Link ng Department of Social Welfare and Development Department of Social Welfare and Development. Sa nasabing pagpupulong, unang isinagawa ang review ng mga usaping nagmula sa nakaraang Municipal Advisory Council meeting upang masiguro na maayos na pagtupad at pagsunod sa mga napagkasunduan. Sa apat na compliance turnout update sa mga programa ng 4Ps, kabilang ang Education, Health, FDS at F1KD mula December 2024 hanggang November 2025, ang bayan ng Bayambang ang nakakuha ng overall 96.09% rating. Ito ay nagpapakita ng mahusay at dekalidad na implementasyon ng mga programa para sa progresibong pamamahala ng bayan. Muling magbubuklod ng mga puso ang Kasalang Bayan 2026 na handog na lokal na pamahalaan ng Mangaldan, nagaganapin sa Pebrero 14, Sabado bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival ngayong taon. Ugnay nito magsisimula ang pagpaparehistro sa nasabing aktibidad sa January 13 sa Municipal Civil Registrar's Office mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Layunin nitong gawing mas abot kaya at makabuluhan ang pagpasok sa institusyon ng kasal, lalo na para sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Hanggang Pebrero 2, Lunes ay tinakdang deadline para sa aplikasyon ng marriage license, habang hanggang February 11 naman ang Miyerkules naman ang deadline sa aplikasyon para sa Article 34 of the Family Code para sa mga magkaparehong nagsasama bilang mag-asawa na higit sa 5 taon nang walang legal na hadlang. Isasagawa naman ang pre-marriage counseling tuwing Huwebes at nakatakda ang orientation ng magkakapareha para sa Kasalang Bayan sa Pebrero 12, araw ng Huwebes. Kahapon ng madaling araw, nagsagawa ng joint operation ang Dagupan City Police Drug Enforcement Unit kasama ang City Intelligence Unit ng Station 6 in coordination nito sa PIDEA Regional Office 1. Naganap ang nasabing bypass operation sa ilalim naman ng supervisyon ng bagong City Director na si Police Colonel Arnold Solomon. Ang nasabing operation ay isinagawa sa Barangay Bunuan Gazette sa lungsod ng Dagupan. Nahuli ang mag-live-in partner at nakuha sa kanilang possession ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet ng naglalaman ng suspected shabu. Ang bigat nito ay nasa 20.8 grams at ang estimated street drug price ay 141,400 pesos. Na-recover din sa kanila ang isang belt bag, iba't ibang drug
paraphernalia at ang marked money. Ito yung budol money na ginamit sa nasabing transaksyon. Ipinapaalam sa lahat na maaari na tumanggap at mag-endorso ng mga aplikasyon patungo sa NC. Patungo sa NCSC Regional Office kaugnay ng pagpapatupad ng Republic Act 10868 na kilala bilang Centenarians Act of 2016 at Republic Act 11982 na isang batas na nagbibigay ng benepisyo sa mga Pilipino octogenarians at nonagenarians. Inaanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ng Rosales ang kanilang mga kababayan sa isang gaganaping libreng medical, surgical, pediatric, dental, and optical service. Ito ay handog ng FANA, katuwang ang pamahalaang bayan ng Rosales, ang nasabing organisasyon. Ang nasabing medical, surgical, pediatric, dental, and optical mission ay nakatakdang ganapin sa February 7 hanggang 8. Mag-uumpisa ang mission mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ay gaganapin sa Robert B. Estrella Sr. Memorial Stadium sa poblasyon sa bayan ng Rosales. Samantala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ay nag-distribute ng oyster parts sa lungsod ng Alaminos. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang Regional Mariculture Technology Demonstration Center na matatagpuan sa nasabing lungsod. Ang recipient ng 37,620 na oyster spots ay ang Mona Oyster Culture and Fisherfolk Association sa nasabing lungsod. Bahagi ito ng ongoing na suporta ng BIFAR sa local fisherfolk livelihood. Sa nasabing distribution, ito ay kinabibilangan ng 114 strings ng hatchery-produced at wild spot oysters. Bawat shell ay naglalaman ng approximately 330 oyster spots kada string. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa volleyball, sa PVL, dalawang kupunan mula sa Cebu ang nagpahayag ng interes na maging miyembro ng Premier Volleyball League o PVL. Ngunit pag-aaralan muna ng PVL ang kakayahan ng nasabing mga kumpanya na gumastos ng halos 60 hanggang 75 million pesos kada taon para mapanatili o magpanatili ng isang tropa. Gusto rin ng Philippine o Premier Volleyball League na tiyakin na magtatagal ang nasabing mga potential na miyembro ng mahabang panahon kagaya ng one-time champion na Creamline na isang pioneer member simula pa noong taong 2017. Sa pagkawala ng Petrogas at Cheritigo ay inaasahang mas titindi ang bakbakan ng natitirang 10 kupunan para sa korona ng 2026 PVL All-Filipino Conference na magbubukas na ngayong Sabado sa Phil Oil Center sa San Juan City. Sumanya kabuuan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung nagpagbalita. Ako po si Susan Valdez. Daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Randy Castelo. Oras po natin, ganap na alas 5:26. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin ganap ng alas 5:28. Welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre, narito pa rin kami ang inyong matagapagbalita. Ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ayan, good morning po sa lahat ng mga ayan, biglang kinatimaga kasi ako na balengke. Good morning sa lahat ng mga namimili at saka nagtitinda ngayong umaga dyan sa Malimgas Market. Mura na yung kamatis. Nagmura na siya. So, maganda ng... At magandang klase pa siya. Magpakbot. Yes, oo. Na medyo marami yung marami yung mga gulay niya, hindi yung 2 piraso ng talong, isang maliit na... Tapos ang talong mabibili mo na rin sa 70 ang kilo. Ang palaya, ganun din, 80. Kamatis nga, 35 kahapon nakabila kahapon. Ang kamatis? Yes, 35. Laki na ng binaba niya. Tapos ang sibuyas, 120. Ano pa ba yung... pero yung okra medyo mahal. Kalabasa. 31/4. Hindi kasi ako mahilig sa kalabasa, kaya hindi ko alam ang kalabasa. Ayan, magpakbot kay Siren kwanto. Sabay, si Madam Rosemary kaya ng Palikas. Good morning, Madam Rose. Asa bayak itindaan na ambunan yung aking bumbunan. Kanina hindi masyadong malamig itong madaling araw. Pero may nakita akong post na isang kaibigan na nasa Saudi. Ay, foggy. Ibig sabihin, di ang buto-butol mo, di man, ramdam din nila yung lamig. So, all over na itong nararamdaman na lamig. Pero, dito sa atin mainit. Mainit. Minsan maginaw sa madaling araw. Pero sa mga matataas na lugar, sa mga bulubundukin, syempre malamig pa. Kanya naman, yung mga ganitong panahon talaga, susceptible sa ang isang tao sa ubo tsaka sipon. Oo. Tsaka pangangatin ng lalamunan. Wala sa edad lahat. Wala sa edad lahat. Lalo na yung kahit nasa bahay. Sabihin ko sana yung mga lumalabas, kahit yung mga nasa bahay. Pero pag daytime, yun po. Extremes. As pag daytime, napakainit. Pero ganyan, patapos na yan hanggang February. Pero namnamin po natin dahil pagdating ng March, umpisa na yan, summer season na. Pero itong mga nakikita ko sa Facebook, ayan, itong isang online platform, meron na siyang mga cassette tapes. Alam nyo yung player, yung ginagamit natin noon pag bumabalik. Yung pag nag-i-interview tayo, yung malaki pa. Meron na siya, meron na. Magiging uso siya. So, may cassette tape player. Ayan, nasa online na. Ma-expect po natin yan, di magtatagal yung mga kabataan merong hawak na ganyan. So, iikot lang, diba? Bumabalik lang. Bumalik lang siya. Pero mag-iingat-ingat, di ba, noon, nung nakaraang taon ba, yung nag-order kayo ng cabinet? Ang dumating ay lagayan ng jewelry. Oo, hindi cabinet, akala mo malaki yung pala, kapiranggot lang siyang ganun. Meron ding pinost kasi kahapon sa Facebook.
cabinet type, pero parang hagdanan yung style niya. Ah. O, ganun din. Pang-display, ganyan lang. Eh, yung ano, yung Parang 3 inches lang yata yung taas. eh, yung pinopost nila na, ano tawag doon? Parang sa video na ano. Gimbal. Gimbal, sabi nila. Stabilizer. Oo. Bumili ako. Nag-order ako. Mm-mm. Pagdating niya, ano, Holder. yung parang, yung Stand. Saan yung ginagamit ko? Oo, yung cellphone Oh, ganun din lang siya. holder, yung stand siya. Na inassemble. Halos walang pagkakaiba. Mabigat, ganun din. Kala ko. Kasi nung, Meron siyang paa. oo, ano mo rin. Kahit naman yung nandito na ginagamit ko, binili ko 100 pesos. Mm-hmm. May ano din yun eh. Tapos, kasi di ba umiikot-ikot yun, ginaganon ko yung ko, wala talaga, steady lang siya. Plastic lang, sabi ko, na-scam na naman. Yung isa nga, kaibigan Scam ko na naman, ang in-order niya, yung mga plastic na lagayan ng, doon sa kasi nila, sa video nila, lagayan ng bracelet. Yung matagas na bracelet, kakasya yon. So, imagine mo, mga, dapat 3x3 yon, 3 inches by 3 inches, o kaya 2x2. Pagdating, ang kakasya lang, 2 hikaw na maliit. Yung isang plastic. Kung minsan nasisira yung online sa yung mga products na na hindi quality. Oo. Kaya kung minsan mas talagang gusto mo pa rin yung mamili ng yung nakikita mo na siya ng physical. Mhm. Sa lungsod ng San Carlos, inumpisa na nila yung pagpaplano at yung mga first na mga aksyon para naman sa kanilang Mango Bamboo Festival. Yan po ay gaganapin sa buwan ng Abril. Mauuna po ito, yung Mango Bamboo Festival, bago yung mga activities ng Pistay Dayat at saka ng Bangus Festival ng Dagupan City. Sa ngayon, ang problema nila, actually nag-umpisa nung nakaraang taon, yung sisig flies, na nagiging sila ang sanhi ng yung sa kurikong dun sa mangga. Pero yung kurikong naman kasi hindi niya apektuhan yung buong mangga. Pero itong sisig flies, sabi ng kanilang si Ma'am Hakaban, ang kanilang agriculture officer, umaatake ito kapag taglamig at tapos nocturnal pag sa gabi. Tapos kasi pag December, January, maliliit pa yung mga bunga. Pag inatake po nila yan, sinisip-sip, maya-maya mahulog na. Kaya sinabing, ang daming sisig flies. At ang problema, wala pang na-discover na pesticide para mapuksa yung nasabing sisig flies. Pero ayon naman sa Agriculture Office ng San Carlos City, ang mga mango growers ay resilient sila. Kumbaga, sige lang ng sige sa pag-i-spray. Pag ganyan, tinamaan ng sisig flies. After a while, mag-i-spray na sila ulit. So, yung mga nag-i-spray ng December, January, tamang-tama yung harvest season nila ay mga March, April. So, tamang-tama sa Mango Bamboo Festival. At bagamat ilang kalamidad na yung dumaan sa San Carlos City, sa lalawigan ng Pangasinan. Andyan yung mga nabuwal, several years ago, yung ilang mga mangga, andyan ang sisig flies. Patuloy naman yung kumbaga hindi nawawalan ng pag-asa yung kanilang mango growers. At yung mga itinanim about more or less 5 years ago na mga mango seedlings namumunga na. So diretso lang yung mango industry ng San Carlos City. Ayan. Kapon naman dyan sa siyudad ng Alaminos, dumating doon sina Governor Ramon Gigo III, sina Vice Governor at lahat ng mga opisyal para ipamahagi yung amelioration ng mga CBOs. Ito yung annual na ibinibigay sa mga CBO. So, buong distrito to almost 3,000. Sa Alaminos City, may 500 na CBOs ang beneficiaryo. Sa Bulinaw, 182. Sa Burgos, bakit mas marami sa Burgos? Sa Burgos, 565. Ayan. Tapos, 165 sa Dasul, sa Infanta, 159. Tapos, sa dalawang venue, kasi hindi ko masya, yung iba nasa Don Leopoldo, yung iba nandun sa Plaza Enrique Braganza. So, 2 beses na pagkatapos doon, tumakbo si ng governor doon sa Plaza Enrique Braganza para doon naman makapanayam at maibalita yung mga
programa ng provincial government. Sa Agno, may git silang 225, Bani 462, Mabini 259, Sual 292. So almost 3,000 yung mga CBOs na nabigyan ng amelioration. Sabi niya, malit na halaga lang yan, sabing ganon. Kasi pero mas importante, binalita niya, kasi nga yung sinasabi na nga ni Governor, na isinabay na nga niya yung sa PhilSys, yung pagpapa-enroll nila sa PhilSys at kasabay nito pag-enroll nila sa PhilHealth. Sabi nga niya, itong tatanggapin nyo ngayon, maliit lang ito kumpara dun sa yung magiging benepisyo nyo mamaya sa PhilHealth. So yun nga target nga niya. Lahat maging yung maging malusog ang lahat, at ito nga kailangan maging member lahat ng Pangasinense sa PhilHealth. So binalita rin niya yung si Congressman Art, since first district ang pinag-uusapan, nag-donate daw siya ng 2 hectares na lupa para pagtayuan ng community hospital sa Bulinaw. So Bulinaw? Bulinaw. Meron na doon, di ba? So ililipat siya? Malamang na ililipat siya at gagawa ng mas malaki. At yun nga, isa rin yung sa mga binalita niya, yung pagkakaroon din ng yung itong PPC, Polytechnic College, na magpapatayo din sa bayan ng Bugalyon. So, ilan naman yun? Ito siguro yung magiging unang campus ng PPC. Outside the main. Oo. So, dumating din doon si Mayor, ano pala na Niswal? Mayor Dong Kalugay. Andun din siya. Fresh na fresh yung itsura niya. Parang fresh talaga. Good morning, Mayor Dong Kalugay. Kasi pag nakita nga nila, siyempre dati hindi nga sila magkakasama. Tapos andun na nga. Yun, parang ganda naman ang kanila. Together as one again. So yun yung kahapon. Sabi nga ni Vice Governor, na nagsalita rin siya, medyo late. Sabi niya, ganitong petsa rin yung pagbibigay namin ng amelioration noon sa kanila. Medyo late. Pero, dumating pa rin, humabol pa rin. Pero January din daw yon. Although malapit na matapos yung January, na-meet nila yung target. January. Hindi sila umabot ng Pebrero. Ano yun? Naikot na nila lahat ng distrito? Malamang, or hindi pa, o pwedeng nagsisimula pa lang sila. Pero meron tayo nabasa mga CBOs. Meron ng ilang mga bayan at saka lungsod na napuntahan na nila. O kaya distrito. Distrito yung nakita natin sa parang 3rd district. Pero ito, yung kahapon nga. At saka 5th district. Ayan. So kahapon nga, 1st district. Talagang siguro minimit nila, tinatarget nga nila na matapos lahat. Ito ngayong buwan ng January. Kasi nga, para hindi na sila abutan ng ng araw ng mga puso. So yun, sabi niya, imbis na belated Happy New Year kanto, ay advance advance Happy Valentine's. Happy Valentine's. Ayan, tama nga po 'yon, maliit lang yung amount, pero ito po ay buong puso at magmamahal na inihahandog ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, dahil alam naman po natin itong mga CVOs at iba pa naman nasa barangay family, sila po yung mga frontliners sa implementation hindi lang ng programa ng nasyonal kundi lalo na yung mga programa ng local government units. At magkano lang naman yung nare-receive nilang allowance sa lokal na pamahalaan. Kung i-divide nyo yung isang buwan na allowance nila, i-divide nyo sa ilang araw sa isang buwan, aliling to, kulang na pang merienda. True. Kaya itong 1,000 na to, para sa kanila malaki na, pero sila, sabi maliit lang yan, pero yun nga, yung benepisyo na ibinalita niya na kailangan, sabay na rin yung i-enroll na rin sila sa PhilSys at saka yung pagka-enroll nila sa PhilSys, parang requirement yata yung di ba? Sa bigas yata yun yung 20 ayun nga, kaya nga bigas. nung inilunsad nung etong mga nakaraang linggo dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang benting bigas meron na. Ito yung mas malawakang campaign dahil na-introduce naman na nung nakaraang taon, ay ipinaliwanag, actually ang nag-mention noon si Governor Yung speech niya, sabi niya, dahil kinakailangan para maka-avail sa nasabing benting bigas, pero syempre priority dyan, senior citizens, mga miyembro ng 4Ps,
apat yun at meron pang solo, Solo parents, parents, oo. PWDs, dapat meron silang PhilSys ID. Yun yung pagkakakilanlan. Kaya nakita na agad-agad. Para makontrol. Oo, para ang purpose makontrol. ng para makontrol at Plus hindi yung nga sa data, hindi na sila magdoble-doble yung Oo. pagbibigay sa kanila. sa database makikita na kung sino-sino yung actual recipients. So, bago pa man ilunsad, kumbaga dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung Benting Bigas program, nakita na ni Gov yung problema na yun Kaya nung launching sa kanyang speech, hiningi niya yung tulong ng Department of Agriculture dahil hindi lang naman dito implement yun, kundi buong bansa, na yung pakikipag-tie up sa Philippine Statistics Authority para doon sa PhilSys National ID registration. At sabi nga niya, dito sa Pangasinan, isasabay na nila sa pag-ikot ng probinsya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa mga programa nito. Imagine, di ba? O sasabihin, meron ng Benting Bigas. Pero hindi ka naman makabili. Pag sinabing senior citizen, may mga ID naman yan. Meron ng mga solo parents organizations. Ang LGU, meron naman silang ID. Ganon din yung PWD. Pero kailangan pa rin yung national ID. Correct. Okay, so mga kaibigan, bilis po ng oras natin bago tayo mag-break. Good morning from Poblacion Bugalyon, Pangasinan. Shout out daw sa Love Life Medical Center. Sana aayos yung serbisyo nyo. Salamat pati result sa x-ray sobrang bagal. Halos 80% kami na security guard na kukuha ng medical po, Love Life Medical Center sa Dumalandan, Lingayen, Pangasinan. Ayun panawagan, ayusin nyo raw at medyo matagal yung serbisyo. Good morning kay Gemma Sibayan Busto, si Oscar Dolarmente, Lynn Coronel, at sina Sir Napoleon Co, Ernesto Mosada, Rafael Acosta, Gemma Sibayan, Balesteros JM, Romulo Espinosa, si Ariel Awanan, Tom Alvenida Kalimlim, Glory Sanchez Maramba, Agustin Perez, Roberto Nimer, Joseliedam Ateo, Randy Manawis. Oras po natin, ganap ng alas 5:44. DWIZ. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, meron pa tayong ilang minuto na lang. 13. 30 minutes bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ang lungsod ng San Carlos, lungsod ng Dagupan, ayan, sa kampanya para naman matugunan itong problema sa basura. Meron silang programang itong tinatawag na transformation. So trash magkakaroon ng transformation. So merong color coding. Ito yung no segregation, no collection policy. Pero old ordinance na actually to. Alinsunod sa City Ordinance 1929-2009. Mahigpit na pagpapatupad nitong segregation. Ito, yung disiplina and responsibilidad. Ito yung kanilang color coding. Para sa lahat po ito. Although ipinapatupad na yung kumbaga segregation, ito naman mas pinaigting na segregation under the trash formation. Para sa mga lagayan, ito yung kailangan meron kang iba't ibang kulay na bags, plastic bags. Para sa color gray na bag, para ito sa mga metal. Color blue, para sa mga plastic na basura. Yung color green na lalagayan para naman ito sa mga papel at karton. Yung color red para sa mga food waste at color orange para sa bulk waste, samantalang yung puti para sa glass bottles. So, base ito sa binabasa ko. Pag naman nilang pahirapan, meron pang gray, wala namang mabiling plastic na gray. Nasa Information Office na page ng lungsod ng Dagupan. Oo nga, pero color coding. Iniisip ko saan bibili ng plastic na gray. At saka yung, kumbaga, bibili ka talaga ng mga plastic bags na ganito yung kulay. Oo nga. Kaya iniisip ko saan makakabili ng plastic na gray. Kasi parang walang gray. Oo, pero ngayon kasi nagagamit sa lagayan ng mga basura. Black. Yung mga plastic bags na nagamit natin mula sa palengke, mula sa grocery. Kumbaga, iba't ibang kulay na yon. Tama yan, kasi kapag yun nga, nagsesegregate ka nga sa bahay, isesegregate mo sila, tapos pipick upin nila. Okay pa. Oo. Pag pinick up ng truck, ando na, naghalo-halo na. Naghalo-halo na. Wala na, yung sinegregate mo. Na naman na in fairness naman na, sa tagal na rin ng information na yan, dissemination na ginagawa ng mga otoridad o natin, natuto naman na tayo mag-segregate. Yun nga lang, yung pag-pick up, yun ang problema. Pagka pinick up na nila, pero maganda yan, kaya lang, wag na nilang pahirapan ng yung sa color. Sa color coding. Tsaka masyadong marami. Oo. Ako mas mas conforme pa rin ako doon sa segregation na nabubulok at hindi nabubulok. Tama. At merong araw, specific na mga araw para sa nabubulok, pag-pick up. Pag hinalo mo, may yung ibang basura, kahit nakaseparate ng lagayan yan, pero hindi niya araw, hindi pipick upin. Actually, na-implement na rin yan nun sa Mayombo nasusunod naman. O ganitong araw lang yung mga nabubulok. O di very clear, di ba? Mas pa yun, ngayong araw nabubulok, bukas yung mga hindi nabubulok. Oo, alternate sa araw. Tapos pagdating ng, I think, Sabado, yun yung sabay-sabay na. Sama-sama na, pwede na. Or dalawang kulay lang, sa dami niyan, lalo rami mang kabaw na apan sa salatan da. Oo. Kasi mamaya sabi mo yung sa metal, yung ganyan. Yung gray. Sa dami niyan, mamaya pagka hindi mo hindi mahirap i-perfect yan na matatandaan nila kagad kung anong kulay yon. Or yun nga, yung availability ng color. Imagine blue, green, red, orange. Sasadyain mong bibili talaga ng mga sandbags. May mga ganyan na maganda mga programa, nag-iisip sila
fertile yung mind nila sa pag-iisip ng magandang programa, transformasyon. Pero yung ano nito, yung implementation nito yung parang ano, madali lang naman siya kung iisipin mo. Pero yung bibili ka ng plastic, ilang plastic yan nakakailanganin mo sa bahay. Gray, blue, green, red, orange, white. 6. Samantalang sa ibang munisipyo, ipinagbabawal na ang plastic. Dito sa atin, ipopromote natin ang plastic. Ano lang yan, dapat yung nabubulok, hindi nabubulok. Lalo na yung nabubulok, talagang dapat specific day talaga yan na sila-sila lang yung magkakasama kapag pinick up yung mga basura sa harapan ng ating mga bahay. Kasi naging successful naman yun eh. Like sa amin sa Dagupan, sa Mayombo noon, talagang pag sinabing ngayong araw, nabubulok, ay hindi nila kukunin yung, alam nilang hindi nabubulok. Pero ito po, color coding. Ulitin mo nga. Ang gray ay para sa metal, ang blue ay para sa plastics, ang color green na lagayan para sa mga papel at karton, ang red ay para sa food waste, ang orange ay para sa bulk waste at ang white naman para sa mga bote, sa mga Ano yung glass. orange? Bulk waste? Bulk waste. Ano yun? Bulk. Kaya nga. Ano yun? Kapag bulk, bulto-bulto. kasya ba siya sa isang... Bibili ka talaga ng lagayan para sa mga to. Unlike sa dalawang klase lang, nabubulok at hindi nabubulok, ay o kung ano yung available ng mga lagayan mo. Yung orange. Tingnan mo kanina pa natin yan. Yung orange para saan na ulit? Bulk waste. Bulk waste. Orange. Bibili ka ng malaking orange na bag. Na sando bag. O kaya yung garbage kasi bag. pag bulk, ibig sabihin, malaki na yan di marami. Kasi pag mga ganyang kulay, pag yung garbage bag, kung sakaling meron dito sa Black atin. lang Mahal yan. Oo, mahal yung mga yung mga malalaking garbage bag. Yung black. Black at saka white lang naman available Meron bang meron bang mga ay nako, sige. Yung gray actually para na siyang black. Ayun yung garbage bag talaga. Pero hindi naman siya black. Ano ba sila, color blind? Dark gray. Black ay gray, ang linaw-linaw na gray, tapos nalagay mo black. Pagkakamalang ka pa hindi ka marunong tumingin ng kulay. Okay, maganda yung idea. Maganda yung idea, pero pagpoproblemahin ka ng plastic, tapos magkakaroon ka ng maraming tumpok-tumpok ng plastic sa bahay mo. Parang gano'n yung mga sa basura. Pati okay din siguro yung saan ipa-plastic din yung ipa-plastic din yung mga basag na bote, ganito para pwede rin siguro yun na lang specific yung basag na bote, tapos yung bakal metal nyo lang, encourage nyo na lang kung may malapit sa kanilang junk shop, lako dalaba lang. Ako ang lagayan ko ng bakal sako, yung mga sako ng bigas. Ganito. Yun, pwede pa yun. Kasi mabigat yung bakal. Kaya nga, paano mo ilalagay sa plastic yung bakal? Ba yan? Hindi na sila, sorry maganda yung idea, pero paano nila ilalagay pati yung bote, ilalagay mo sa plastic, yung mabasag na bote, pilat-pilat ni man, makasugat ni. Pwede siguro sa karton, sige, yan yung nila, gusto nila Sa kasi sa siyudad ng Alaminos, yun nga yung scuba basurero. Specific yung yung kukunin mo lahat tapos sinesegregate. Yung kahoy, hindi siya kasama sa basura. Tsaka mga meron yung part siya ng nature. Ibabalik mo siya doon para at kasi saka siya magde-decompose. Madurog siya mag-isa, parang gano'n. Yung mga galing sa ilalim ng ilalim ng dagat. So meron pala yung meron din pala yung mga basura na dapat na kala mo basura pero hindi siya basura. Kasi mukha na siyang basura yung pero mga dahon nagde-decompose po yan, nagiging fertilizer. Yeah, yung dahon din winawalis natin, kung minsan nga inilalagay din sa basura, pero yun po ilagay mo lang sa isang sulok yan, magiging yan. Yung iba tinatagtad nila para mas madaling mas madali siyang maging part ng meron yung basura. Nakikita nating mga magsasaka, ayan, bumili sila ng grinder para yung kunyari yung rice stalk at yung ibaba, pinipino nila yon at binabalik doon sa pampataba pa rin.
Zero Waste Month kasi ngayong buwan na to. Kaya siguro yan yung kanilang programa. Pero baka pwede pa nilang i-reconsider. Yung mga ganyan kasi dapat ordinance, di ba? Na kung ano yung ipapatupad nila. Parang... I-amend nila yung old ordinance. Kasi merong... Yan, gray na ano. Isipin sa kami, bili ng plastic na gray. O yan, tapos yung panibagong gastos yan sa mga ano na yung... kailangan mo mamili ng plastic para lamang paglagyan ng basura. Yan. Dagdag basura. Ang Kasi isang dadami yung tanong plastic. dyan, paano sa mga palengke? Na pagkatapos ng market hours, talagang puro basurang, Oo. diba? Yung iniiwan ng actually, naglalako. Actually, mas sa palengke, mas dapat sila umisip kung ano yung dapat gawin ng mga nasa palengke. Kasi dyan yung ano eh, diyan ang gagaling yung bulk ng ano ng mga basura. Na kapag hindi nila mapulot na ma-pick up na isang araw lang, talagang super yung basura. Dito rin diyan, sarap din natin kapag kinain na ng Nakakalat na nga siya. Pag plastic kasi yung possibility nito nakakalkali ng mga pusa at saka aso. Basta sa ating mga tahanan, lalo na pag ilalabas na yung basura, practice po natin yung segregation. Ihiwalay nyo po yung mga nabubulok, yung food, lalo na yung mga food waste. Ayan, wag naman nyo namang ihalo dun sa ibang basura. Sundin po natin. Kung mahirapan tayo sa una dyan sa color coding dahil parang saan ka bibili ng saan ka bibili ng plastic na ganun ang kulay. Pangalawa, dagdag gastos. Sa ngayon, basta segregation. Pero sa mga meron ng lupa na merong kahit nakapiraso lang yung lupa mo, yung mga nabubulok pwede na yun ginagawa na kagad nilang fertilizer na kagad. Actually malaking tulong din naman yung ginagawang mga programa para nga matuto yung ating mga kababayan. Marami naman ang natututo, kaya lang marami pa rin yung mga pasaway lang balot. Yun. Marami lang yung alam nilang dapat gawin, tamad lang talaga nilang gawin. Pero wag na nilang pahirapan ng ganyan, mas lalo lang magkakamapap. Mas lalong mahirap implement yung ang dami-daming kulay. Just hindi mo ma-memorize. Kasi di ba nung nakaraan, meron yung Holcimable. Oo. Nasa na siya? Yung ibang klase ng basura, kukunin ng Holcim. O nasa na si Holcim? Gigilingin nila yon at ihahalo dun sa simento. Nawala na si Holcim. Basta yung ngayon, yung naging wholesome na siya. Yung nabasa ko ngayon, trash formation. Ayan. Para ka ng January 9. Translasyon. Veterans Day. Okay, nako. Good morning yung mga late tuners. Sina Lynn Coronel. Ayan, si Grace Matro, magandang umaga, at saka si Mamata and Tropa, talagang si Randy at saka si Jerome, at saka si Jerome, sabi ko may hinatid, pakikuha na yung longganisa kay DC Vian. Huwag mo sasabihin kung sino hula ko kung sino siya, sabi ko. Ayan, kinuha na ni Jerome yung sabi ko, hindi po, si Randy, si JR, talaga yata mahirap po, hindi ko yata talaga ma-memorize, pero ngayon may bago siyang singkit daw si, sino na ba si Singkit? Si Polly. Hindi, yung JR at saka Jerome lang ako nahilo eh. Pero mga kaibigan, wala na po tayo sa oras at tabayanan po ninyo. Kuya Benjitan, good morning. Susunod agad si Karen Orly, programang Orly in the Morning. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw